At kaugnay na balitang yan, mga kaparami natin si Dr. Prospero De Vera, ang Vice President for Public Affairs ng University of the Philippines o UP Diliman. At Direktor din po at Professor din ng UP National College of Public Administration and Governance o NCPAG Center for Policy and Executive Development. Dr. De Vera, Popoy, good morning. Good morning, Giga. Oo. Ikaw ba nagulat ka? Kasi parang posible pala yun, magtalunan agad sa Magic 12. Itong ilang mga kandidato na dati hindi nakapasok doon. Alam mo, totoo lang, medyo nahihilo na ako sa sunod-sunod na labasan ng survey, no? Oo. At meron din akong konting pangamba na yung paglabas ng mga survey na hindi masyadong pinapaliwanag ng mga gumawa ng survey. Oo. Halimbawa, hindi sila nag-press briefing, ay medyo hindi lang nakakahilo, kundi para sa mga ibang kandidato nakakatakot. Oo. Hindi natin matatanggi na maaring ang lumakas ang iba at kumina ang ibang kandidato. Pero sana pinapaliwanag ng maigi nung... Bakit siya lumakas? Oo, kasi nagkaroon ng haka-haka na may mga biglang lumakas, may biglang kumina, lalo na kung yung biglang lumakas ay galing sa kampo hindi lamang ng presidente, kundi related sa presidente, medyo may suspecha yung ibang tao. Nagdududa. Oo, may pagduda. Kasi maganda sana yung mga survey group kung gagawa ng survey ay halos magkapareho yung type yun para may paraan ng pag-validate at pag-check doon sa resulta ng dalawang magkaibang survey. Pero tuwing eleksyon na lang, ang survey depende sa kandidato. Pag pumapasok ka, pabor sa'yo. Pag hindi, medyo kinu-question. Pero dapat ba na pagpanahon ng eleksyon, may mga survey results tayo, Doktor? Okay lang na meron. Pero dapat maipaliwanag ng mabuti. Nung gumagawa, at sana merong pag-cross-validate. Ibig sabihin, merong survey din na ginawa ng iba pang grupo at the same time para makita natin. Kasi kung lumabas ang isang susunod na survey naman na taliwas yung resulta dito sa SWS, isipin mo lalong lalabas ang mga hata-hata at madami na naman magsasabi sa mga kandidato na ipagtawal na yung paggawa ng mga survey elections dahil nakakahilo ito at saka maaaring ang magkaroon ng trending. Trending, ayun. Yun ang pangamba ng una . Pero sa nagdaang bang mga eleksyon, kung ikukumpara yung mga lumabas sa political surveys, ano ba yung margin of error? Di ba parang malapit naman sa resulta ng eleksyon? Oo, malapit naman. Malapit naman. Pero dapat kasi tingnan ng mga gumagawa ng survey itong election period bilang isang panahon na gumagawa din sila ng voter education. Ibig sabihin, baka posibilidad ng mga survey group na liwanagin at magpaliwanag sa mga botante para maintindihan nila yung kahalagahan ng survey. Kasi otherwise, kung hindi naintindihan ng ordinary, kakampi na lang siya kung sino lumalakas. At yung humihina, kahit na gusto niyang iboto yan, sasabihin niya, sabi ng mga nagsisurvey, pahinana, huwag ko na itong suportahan. Medyo delikado dahil magiging favoritism yung pipiliin, hindi yung kwalifikasyon ng mga kandidato. Okay. Maraming salamat. Dr. Popoy De Vera po ng UP Diliman.